guys! I hope na enjoy nyo ang ating Queen Panda Holiday Special. Nandito pa rin tayo sa Pampanga and nagpunta na tayo sa Santo Tomas for the Pottery. Nagpunta tayo kay Chef Bong na super sarap ang food at kay Fred's Pies na amazing din naman yung mga meat pies nila. So ngayon, continues pa rin ang ating Pampanga Adventure. Nandito tayo ngayon sa Angeles City and ang ating unang stop, Eggs and Brekkie. Tingnan natin kung okay. Good afternoon. Welcome to Eggs and Brekkie. Hi, Jenny! Hello, ma'am. Kamusta? Okay naman po. So guys, kasama natin ngayon si Manager Jenny ng Eggs and Brekkie. Eggs and Brekkie is only in Pampanga. Yes, Is ma'am. that right? Ano ba ang specialty nyo? Mga specialty po namin sa rice meal, steak and eggs, pork tonkatsu, beef tapa, chicken karage, and crispy salmon belly po. Steak and eggs for 100 pesos something only, guys. Can you beat that? Sobrang mura. Masarap ba talaga? Yes, ma'am. So, matatry natin. Meron din silang pancakes, chicken and waffles, etc. So, tingnan natin? Yes, ma'am. Okay, let's go. In-order ko ay crispy salmon belly. Parang lahat ng food nila dito very reasonable. Ito nga ay parang 100 something din lahat yung mga rice meals nila. Maganda naman, di ba? So tingnan natin kung okay siya. Let's try it. Crispy nga siya talaga. And it comes with rice. Tsaka may egg. May egg na siya. So tingnan natin. Sunny side up egg. Actually, pwede kayong pumili. Kung gusto nyo na scrambled, pwede rin. Pero feel ko ngayon, sunny side up. So, ayan. May rice, may crispy belly, salmon belly, and egg. Sana maganda akong umaya. Pero masarap siya. For 100 something, masarap. Nag-fine dining tayo kay Tito Boy, di ba? Super sarap din yun. For 139 pesos, masarap siya. Actually, ako nagbibiro talaga. Masarap siya talaga. Ito, hindi oily. Yung crispy salmon belly na hindi oily. Tapos, the eggs, done perfectly. Kasi sunny side up siya talaga. Tapos, yung rice niya masarap. So, next time you're in Angeles, try Eggs and Brekkie. Parang feeling ko, hindi kami mapapahiya sa pag-recommend nito. Yung mga dadaan ng MacArthur Highway, daan kayo dito sa Eggs and Brekkie. Try nyo to. Hanapin nyo si Jenny. Sabihin nyo, pinadala kayo ni Queen Panda and her crew para mabigyan kayo ng magandang service. Actually, maganda naman talaga yung service nila. So, try it. And tell us, kung nakapunta kayo dito, message us kung nagustuhan nyo. Okay? Hi guys! So, we're now in Santa Ana, Pampanga. Dito sa isa sa mga pinakamalaking pagawaan ng paso here in Pampanga. Tignan nyo how big it is. Sobrang laki na. As in, malaki siya talaga. Tapos ito yung mga kahoy na ginagamit nila kasi binibake nila yung mga jars na yan. Yung mga paso, no? Binibake nila. Ito si Aling Nelia. Siya ang may-ari nito. And she will guide us papunta sa pugon at saka yung kung ano man yung process paggawa ng paso. Akala mo simple lang, di ba? Ang laki pala ng ano nito, ang laking business nito. Procedure niya, hindi lang simple. Binibake pa siya. It starts from clay, ba? Yeah, clay. Clay, tsaka yan. Tapos may designer pa siya para sa mga paso. So, halika, let's go. Tignan natin. Alright? So, malaki ho ito. Oo, malaki. Tapos pinapasok niya dito Oo, yung ano. napasok yun, ano. May bintana yun. Ang lalim. Tapos merong mga ganito na parang dyan sinushoot yung mga jars para maluto, para ma-bake. Ilan po yung ganito per side? Or ano, yung bintana niya. Ito Siguro po. mga 13. Oh, wow. Ang ganda na.
Yeah, so ganun kadami. So sa isang beses, marami po kayo magagawang Ayan, jar. yan, lulutuin yan 4 days. 4 days na lulutuin yan. 4 days! Oo, So, matagal. akala nyo yung mga jars nyo na binabasag-basag na lang. Hindi. 4 days ginawa yun. Oh, 4 days binake. Baking pa lang yung yun. gawa yan, tignan mo, pinatutuyo pa yan bago isasalang sa pubod. So, 4 days siyang binibake. Oh. Bake pa lang yun. Bake pa lang. Yung Oo. gawa, mga isang buwan bago natin i-oven. Ingatan nyo yung mga paso nyo. Kasi ang hirap pala gawin yan. Oo, Akala mo hirap, simple-simple hirap. lang. Matagal. Kasi sobrang dami natin. Ito ang gaganda, oh. Yan, oh. So, ito po, Pinatutuyo mo na. pinatutuyo. So, ito after baking or before Oo. baking? Before baking, yun, natuyo na siya. So, una Isang gagawin. 1 month. 1 month. Yeah. So, papatuyuin Oh, siya. papatutuyin bago I-bake, Oo. bago i-bake. Wow, wow. 4 days yan. Grabe, no? Ang luto. Matagal. Hindi naman kagad. So, ang isang jar, gaano katagal gagawin? Ito, Apo, yung isang ganito. isang buwan. Isang buwan, bawat isa. Oh. Wow. Isang buwan, hati-hati See? yan. Para ka lang gumawa ng wine, ganun katagal. Hati. 1 month. 3. Ah! Inahati-hati yan. Kasi malaki. Oo. Ito pala guys, sinati-hati Oo, into hati- parts. Kasi ho, hindi ka kasya sa oven. Hindi. So, akala natin simple-simple lang yung Hindi. procedure, pero hindi pala. Ang laki ho ng ano nyo, ang laki ng pagawaan nyo. Kailangan talaga malaking lugar. Kasi Meron malalaki pa doon sa sila. kabila, oh. Doon sa kabila, hindi pa kayo pumunta. Mas Wow. malaking nandun sa kabila. So now, alam na natin kung gaano kahirap gumawa ng isang paso. If you're interested, kasi magaganda talaga yung products nila, lalabas sa screen natin yung contact number nila Aling Nelia, J. Jar Pottery. Dear Potter. Tapos pwede kayo mag-visit dito to see what they have. Good afternoon. Ako po si Nelia Bonos dito sa Jojar Pottery. Kung gusto niyo pong bumili ng paso dito lang sa Jojar Pottery, mura lang po ang presyo. Makakapili po kayo ng iba-ibang klase. At maganda. At maganda, matibay. Okay. Matibay. Thank you po, Aling Nelia, for letting us visit itong niya, pagawaan niyo. Can you believe nagsisimula siya sa lupa? Parang ganyan. Ito, yung mga lupa na yan. Tapos, imimix siya with buhangin, gigilingin with this, itong machine na to, magiging clay. Ito siya, parang dough, diba? Tapos, ito mga ting-ting na to pala, important to, akala mo kalat. Pero actually, pang-measure yan. Very important. Tapos, ito na siya, pinapatuyo siya ng matagal. Yan yung kanina pinakita natin doon. Tapos, ibe-bake na siya. So, ay, hindi naman siya nalalayo sa paggawa ng bread. Diba? Parang iba lang ang ginagawa nyo, pero parang bread din, diba? Meron siyang pinoform mo siya, pinaparest mo siya, at binibake mo siya. So, ang paggawa ng clay pots, para ding paggawa ng bread. I just found out na isa sa mga masasarap at dapat tikman sa Pampanga ay ice cream. Sa Angeles, halos bawat kanto ay may ice cream stand. Pero isa sa mga crowd favorites ay ang Igloo na nasa Gomez Street. Ang saya kasi you can make your own ice cream. Pwede kang pumili ng cup, pili ka ng flavor, whether you like yogurt or vanilla, o mix mo na pareho kung gusto mo ng twist. Then choose your toppings, timbangin, bayaran, at enjoy the chilling goodness. Paborito ito ng mga bata, teens, at kahit mga adults na young at heart. So kung naghahanap ka ng something sweet and cool, daan na kayo sa Igloo. Perfect pampalamig sa Angeles City. So nandito kami ngayon sa Otis, sa Pampanga pa rin, sa Angeles. Sa tabi ito ng palengke. Pero sikat siya kasi masarap ang food niya eh.
So, ang in-order namin, umorder kami ng 2 lumpia, fresh lumpia, and then bibingkang nasi. Ang galing talaga ni Direk. Tama, bibingka pala siya. And then, tibok-tibok. Ito. So, ito sikat to sa Pampanga, tibok-tibok. Parang maha blanca. With corn, gano'n. Ako, umorder ako ng chicken alaking. Na-try ko na yun eh. Gusto ko lang i-share sa inyo na masarap siya. Ito ang in-order namin. Actually, madami pa silang ibang food. Meron silang palabok na feeling ko busog na kami. So, hindi na namin makakain yun. But we did order lumpiang ubod. Fresh lumpiang ubod. And then, tibok-tibok. In Kapampangan, ano siya? Para siyang maha blanca. May corn, di ba? Mga ganon. Yan. Tapos, ito ay bibingka. Sa Kapampangan, ang tawag dito ay bibingkang nasi. So, with an S. So, kapag nagpunta kayo dito, umorder kayo in Kapampangan na bibingkang nasi. And then this one, ito na-try ko na to, kaya tayo nagpunta dito. Nagpunta kami sa isang lunch. Ito ang chicken alaking. Ito ang shells. Tingnan mo, ang ganda ng shell. Ang cute, di ba? Iba-ibang shapes, oh. Ang cute. Alam mo to, sobrang crunchy. Kahit gumawa ako ng chicken alaking, hindi ko to magagawa. Parang, oh, nakapack na crunchy pa rin. So, ngayon, titingnan natin to. Sarap to. Promise. Try natin. Cheers! Sarap. Crunchy pa rin. Masarap pa rin siya. Gumagawa ako ng chicken alaking pero hindi ko kaya itong ano nila. Kahit matagal na, crunchy pa rin. At ang cute, di ba? Super fun shapes. Tapos titikman natin yung ano, tibok-tibok. Try natin. Ayan siya. Ay, masarap siya. Hindi siya masyado matamis. Tapos, ito yung bibingka. Kain natin yung bibingka. Ayan. So, ito na yung bibingka. Yan. Look. Cheers. Ay, masarap to. Mas matamis siya kasi dito. So, dapat medyo unahin nyo to muna. Ang crunchy ng ano niya, latik. Ang sarap. Actually, this is the best part. Yung latik niya. I mean, nakatikim na ako ng ganito. Pero ngayon lang ako nakatikim ng crunch. Parang chewy yung latik niya. Ang sarap. Actually. Makakain muna kami. So, see you later. I hope you enjoyed our Pampanga adventure. Thank you for staying with us. Lahat to, huwag ka nagpunta kayo, i-enjoy nyo yung food, talk to the people para malaman nyo rin kung anong meron sila na hindi nyo pa na-experience. At make sure na kahit sa restaurant, always count the memories and not the calories. Okay? Happy holidays!